Good morning mga kachurba. Tayo na magkape. Oo, akala ko nga maulan. Buti na lang naging araw. Oo, dahil. Kape na tara. Kahit na araw ngayon. Sarap mag-unat. Sarap mag-unat pag ganda ng umaga. Sobrang lamig na pa late ako ng gising. Kaya may araw na nung ako yung nagising. Lamig kasi dahil. Ang dahil nga sobrang lamig. Na-late ako ng gising sa inyo. Alam niyo naman. Gusto ko sa inyo, laging maaga ang aking pagkikismis sa inyo. Sa awa naman ng Diyos, sa pagising ko kahit late ako, ayun ang una kong pumasok sa utak ko paggising. Dahil, nakabuisit eh. Lahat naman ng maaalala ko, ayun pa, naalala ko, kaya naiinis ako doon talaga. Kaya tara na mag-kismis, chikahan. Tara mag-kismis, chikahan. Hindi, may pumasok lang kasi sa utak ko paggising ko agad. O, kamalas-malas naman. Uy, Kasi pag nagtatrabaho ka sa isang company, meron talagang company na pag nakapasok ka at may makakasama ka talagang medyo visit. Leader siya, pero yung mga time talaga nakakabuisit talaga sila. Parang, di ba nagkakaroon tayo ng supervisor? Excuse me. Kasi sa lahat naman ng mga nakatrabaho ko dati, nabibigay ako. Karamihan naman ng nakatrabaho ko na company dati, ang first time na mga nagiging visit na kasama ay mga supervisor. O dahil, lalo na pag bagong-bago rin sa mga company, kunyari nauna kami, ay mga bagong supervisor, may dumadating sa time na may mga supervisor na napakayabang. Dahil, nakakabuisit. Halimbawa, meron kasing nakakatrabaho na, syempre pag isang company, minsan marami kayong magkakatropa or marami din company na nagtatrabahong mga bisexual. Di ba yung mga bisexual kagaya ng mga tawag doon, yung mga tomboy, ganyan. Hindi naman din natin maiwasan na may mga bossing ka na makakatrabaho na hindi mo akalain minsan. Oo, good. Very good at saka mabait. O mabait. Siyempre pag mga bago, marami talagang mabait. O maraming ganyan. Kahit saan ka pumuntang company, marami talagang ganyang mabait. So, hindi mo rin akalain na sa araw-araw na makasama mo, doon dumadating sa point na makikita mo ang kanyang attitude. Siyempre, supervisor siya na makakatrabaho mo. Tsaka bago pa, siyempre, kailangan mo talagang matuto kung ano man yung kung kailangan bang alamin niya kung ano bang dapat gagawin ng trabaho sa mga grupo nyo. Oo, kailangan nila rin, bilang supervisor ka, kailangan mo rin matuto. Kasi may mga time na bilang supervisor, may company na simulat sa pool, operator ka na hanggang sa tumaas ka dahil sa sobrang tagal mo sa company na yan. Good vibes ka, nagiging supervisor ka. Pero may mga company na talagang na-apply ka bilang supervisor na agad. Ang nakakabwisit lang din kasi sa mga minsan, once sa supervisor ang mga kasama mo, syempre, ikaw ang makikiusap, ikaw ang makikisama kahit na matagal ka na dyan sa company, kailangan mo makisama kasi nga bago lang yung supervisor. Kasi bilang supervisor, kailangan mo pa rin paano ang dapat mong gawin or kung paano ka matutong makisama at humawak ng tao. Ganun. Kasi hindi naman kailangan sa pagiging supervisor ka or leader, kasi ikaw ang may hawak ng tao, hindi mo rin kailangan na tawag dito, yung gamitin mo yung pagiging mataas na pangalan lang, yung position mo, pero yung sa trabaho mo, pare-pareho lang din tayong nagtatrabaho at pare-pareho tayong sumasahod, although na mataas ka ng konting sahod ng ilang piraso, pero pare-pareho pa rin tayo nagtatrabaho sa company. Minsan sobrang hirap din ng trabaho talaga. Kaya may mga na hindi mo akalain na meron kang nagiging supervisor na mga bad trip sa mga lesbian o sa mga bisexual. Uday, kaya sa umpisa mga close ang mga supervisor namin dati. Kasi syempre, bago yung supervisor. Kaya syempre, naging ano kami sa mga bawat utos. Syempre, paalamin din minsan ang mga sarili nyo. Ilan taong ka na? Ganito, may mga jowa ka ba dyan? Mga ganun, nakakaloka. Tapos dumating sa point na, napapachika ka na. Naku, sir, boss, bisexual ako kasi ganito, ganyan. Kahit ganito yung attitude ko, bisexual ako, ganyan. May dumadating sa time na, parang nagiging biglang nagiging attitude na sa iyo. Dahil may mga tipong siguro dahil hindi natin akalain na may mga tao palang mga bossing din na mga hate din, mga galit din sa mga bisexual. Dahil lahat naman ng lahat binibigay mo na lahat ng dapat gawin na trabaho,
Hindi po bago sila pumasok sa company, aayusin mo na lahat. Ang dapat ayusin. May mga time na pag darating sa time na may makikita pa rin mga masulok-sulok na hindi naman dapat anuhin, na dapat hindi naman trabaho na kailangan trabahuin pa rin. Hindi po nakakabuisit yung mga ganun dahil. Kasi naka-experience din ako ng ganyan. Kasi kung halos lahat kami, halos karami at sa dami ng empleyado na bisexual, parang galit na galit pa siya. O dahil, ko, wala na kami ginawa, kundi wala na kami ginawang tama, puro galit. Halos tanggalin ka na sa trabaho. Kaso ang pinakamahirap diyan, kaysa sobrang kapal ng mukha na hindi rin naman siya may-ari ng trabaho. Samantala yung mga bossing na nakakasama mo, na very good ka sa trabaho. Tapos dahil sa bago ka lang dito sa company, at galit na galit ka sa mga bisexual, tatanggalin mo din. Diba? Hindi naman din tama yung mga ganun, di ba? Kaya natawa din ako noon kasi dumating sa point na sa daming mga kasama mong katrabaho na sa sobrang galit sa kanya, walang ibang tawag doon, parang tawag dito yung papasok pa lang ng umaga parang mag-pray ka na ay sana wag nang pumasok, ay nakakamalas siyang kasama, parang kung pagod na kayong at hirap na ba ang ginagawa sa umaga, makakasama mo pa yung mga ganyan nakakabuisit. Oo, may mga ganyan talaga dahil kaya dumadating sa point na tuwan-tuwa rin kami na yung mismong mga bossing na matataas ang nakakakita ng pagkakamali ng medyo mababang supervisor. Kaya ayun ang tuwan-tuwa, sobrang tuwan-tuwa yung mga empleyado sa mga nangyayaring pagkakamali ng isang supervisor. At least para sa mga empleyado, isang mga para sa kanila, ito na yung pinaka tawag doon. Ito na yung tawag doon, may tawag kasi doon yung siyempre yung supervisor mo nagalit ka doon, pinagalitan ng mga mas boss sa kanya. O di ba parang tuwa-tuwa kami niyan, para sa atin tuwa-tuwa tayo kasi hindi pwede makakapagsalita sa boss supervisor dahil mababa tayo sa kanya Kaya ang pinaka-plano niya, kundi tanggalin tayo sa company. Yung sa awa naman ng Diyos, na medyo okay, mas maayos na bossing yung mga mas mataas sa kanya. Kaya yun, yung time na yun, ang pinaka maganda lang doon kasi nahuhuli din ng mga iba na pagkakamali niya, di ba? At least, at hindi kami magsumbong sa mga matataas na bossing, sila mismo ang nakakakita ng pagkakamali. Saka syempre, may mga nagsasabi din naman ng mga pagkakamali ng ganang attitude na boss. Kasi, so, kaysa makipag-away ka, at least mag-open ka na lang kung anong pagkakamali at kung ano yung pagkakamali niya, mas maganda pa rin kasi nasabi na agad, di ba? Siyempre, para maging maganda yung araw-araw ng trabaho. Kasi sobrang hirap naman ng trabaho, ang visit pa na kasama mong na bossing. Sarap na rin, umuwi na lang dahil dyan sa maghapon na nakakabuisit na pagmumukha. Yun lang, pachika lang ako, kaya tuwan-tuwa kami dati yung matanggal siya. Kasi nga, tinanggal siya ng mga bossing na mataas kasi sa pangat ang attitude niya. Yung pala, siya may kasalanan din. Mas malala pa, tamad na nga. May mga pagkakamali sa company, pinapasok niyang ginagawa. Yun lang, napachika lang ako. Ewan ko ba naman sa lahat naman ng mga pag-gising ko, pag-buwisit pa ang naalala ko. Hindi naman ako ang nabubuwisit kaya halos lahat ng tao na yun, marami nabubuwisit. Dahil sa nangyari nga dyan. Yun, good vibes naman sa amin yun kasi tinanggal na rin siya. Di ba? Kaya ang pinakamasaya ng time na yun kasi may panibagong kapalit niya, panibagong supervisor na naman. Kaya ang naging okay naman doon na may papalit din talaga na maayos na tao. Hindi naman kasi sa araw-araw na may makikita kang mga masamang attitude na ganyan ng mga bossing. Kaya pasalamat lang doon. Kahit hindi ka magsumbong, ang mismong mga katrabaho mo ang mga makakakita ng mga pagkakamali nila. Di ba? Lang, pachika lang ako sa'yo. Kaya, tara na. Dahil magandang araw kayo, Sunday ngayon dito. Kaya, mag-ingat.